Mga kapatid, there is no perfect Christian life. And that's the truth. But also, the truth is, there will always be perfectly merciful, all-loving, good God. Kasi ang katotohanan mga kapatid, habang nandito tayo sa mundong ito, nandito sa katawang ito, magkakamali at magkakamali ka, papalpak at papalpak ka, magkakasala at magkakasala ka. At yan mismo ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 18 to 20, na even though we are now saved by grace through faith in Christ, when we accepted Christ as our Lord and Savior, we Christians are still prone to sin. Pero hindi ko naman sinasabi mga kapatid na hindi porket hindi tinanggal ng Lord yung possibility na tayong mga Kristiyano ay magkasala, it's okay na to sin. What I am saying right now mga kapatid is na kahit magkasala ka ulit o magkamali ka ulit, hindi pa ito yung dulo o wakas ng lahat. Ang tendency kasi sa ating mga Christians, mga kapatid, kapag tayo ay nagkamali or nagkasala, nakakaramdam tayo ng hiya sa harapan ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng doubt na humingi ng tawad o kapatawaran sa ating Diyos. Kasi ang nasa isip mo, baka magawa mo rin naman ulit or baka gawin mo rin ulit. Pero kapatid, huwag kang magpapadala sa ganyang klaseng kaisipan kasi ang mga ganyang kaisipan ay gawa din ng ating kasalanan. Kasi ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay mga kapatid ay binibigyan niya ng lamat, binibigyan niya ng harang or doubt yung ating relation or connection sa ating Panginoon. Pero kung meron man akong tinanggap na message sa aking devotion sa Book of Jeremiah, chapter 18 verse 3 to 6, ay ito yun. There is no permanent failure in life. Why? Because as long as you are with God, our Father, He can rebuild us from scratch as long as we hear or accept His call for repentance. Repentance, mga kapatid, in a true form of humility. Kung saan totoo kang humaharap sa Diyos, lumalapit sa Diyos, nagpapakumbaba na umaamin sa iyong mga kasalanan, sa iyong pagkakamali, at sinusurrender ang kasalanan ito sa Diyos, at alam mo sa sarili mo, tanggap mo sa sarili mo na hindi ka makakabangon sa pagkakadapang ito unless God intervenes. Pero alam mo kapatid, there's a good news. Sabi nga sa message sa Isaiah chapter 1 verse 18, na kahit kasing pula pa ng dugo ang iyong kasalanan, kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon, ay kaya kanyang paputiin kagaya ng niebe. Kasi ang sabi nga niya sa 1 John chapter 1 verse 19, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapatid, kung handa mo at buong puso mong isusuko ang iyong kasalanan, ang iyong pagkakamali sa harapan ng Diyos, siya ay tapat, siya ay mahabagin para patawarin ka at linisin sa lahat ng karumihan at mantsa na binigay sa iyo ng iyong kasalanan. Kaya kapatid, kung dumadaan ka man sa kahihiyan dahil sa nagawa mong kasalanan ngayong araw o nung mga nakakaraan, lagi mong tatandaan, there is no perfect Christian life, but there will always be perfectly merciful, all-loving, good God.